Panalo! Panalo ako! Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, iisa-isayin nga natin ang bawat isang nakalaban ni Makunochi Ippo. Mula sa pinakaunang professional fight niya sa boxing ring, hanggang sa pinakauling laban niya, kung saan isang Pinoy nga ang tumalo at nagparetiro sa kanya. So paano? Simulan na nga natin. Para sa unang laban ni Ippo bilang pro, nakatapat niya nga si Yusuke Oda. Dahil ito nga ang unang laban ni Ippo, naniniwala si Oda na magiging madali ang laban na to para sa kanya. Pero sa uli, tinalo nga siya ni Ippo sa pamamagitan ng magkakasunod na jabs sa round 3 via TKO. Para sa ikalawang laban niya, nakaharap naman niya si Yoshio Fujiwara, isang boxer na may isang panalo at dalawang talo. Sinubukan itong dayain si Ippo sa pamamagitan ng pang-headbutt, pero sadyang mas matigas ang bungo ni Ippo at pinabagsak nga siya matapos ang magkasunod na uppercut. Hindi na siya nakabangon kaya natapos agad ang laban sa round 1. Sunod naman niyang nilabanan ang Amerikanong si Jason Ozuma. Nagkaharap sila ni Ippo sa pagsisimula ng East Japan Rookie Tournament. Bagamat napabagsak niya si Ippo pa rin nagwagi matapos itong punteriyahin ang sikmura niya at sinundan ng panapos na kombinasyon. Sa ikaapat na laban, nakaharap naman niya si Kenta Kobashi. Bagamat hindi nagtataglay ng malakas na suntok, naniniwala pa rin si Kobashi na magagawa niyang talunin si Ippo sa pamamagitan ng tamang stratehiya. Habang totoong pinahirapan niya si Ippo sa buong laban, nauwi naman sa wala ang lahat nang matimingan siya nito at nabigyan ng isang solidong kanan. Sa sumunod na laban, nakaharap naman niya ang itinuturing na henyo sa boxing na si Ryuichi Hayami. Dahil sa nagtataglay ng kahangahangang record sa amateur, marami ang naniniwala na itong si Hayami ang mananalo sa tournament. Pero nagbago nga ang lahat nang makalaban niya si Ippo. Sa harap ng marami niyang tagahanga, ginulat nga ni Ippo ang lahat nang pabagsakin siya nito sa first round gamit ang uppercut. Sino ba naman makakalimot kay Ryo Mashiba at sa kanyang flicker jab? Bagamat nakakatakot at may pagkamaruming lumaban, hindi rin may pagkakaila ang matinding determinasyon nitong si Mashiba. Pareho sila nagkaroon ng injury sa kalagitnaan ng laban. Pero sa uli, si Ippo pa nga rin na nagwagi matapos niya mapabagsak si Mashiba. Bagamat sinubukan pa nitong bumangon, nabilangan na nga siya ng 10 ng referee. Dahil sa pagkapanalo, si Ippo nga ang itinanghal na East Japan Rookie King. Sa finals ng All Japan Rookie Tournament, nakaharap naman niya ang nanalo sa West na si Takeshi Sendo. Gaya ng inaasahan sa isang brawler, naging agresibo nga tong si Sendo sa buong laban at ipinamalas ng makailang ulit ang kanyang smasher matapos ang magkasunod na round kung saan pareho na nilang ibinuhos ang lahat. Hindi inaasang nagtapos nga ang laban bago pa magsimula ang ikatlo. Nabigong tumayo si Sendo mula sa kanyang corner dahilan para i-anunsyo ang si Ippo ang nanalo sa tournament via TKO. Tapos na ang laban ko! Hindi na kaya ipagpatuloy ni Sendo ang laban! Sa sumunod na laban, nakaharap naman niya si Keigo Okita, ang nagkampiyon sa nakaraang All Japan Rookie Tournament. Idolo niya ang champion na si Date at ginagaya niya ang style nito. Bago sila nagkaharap ni Ippo, si Okita ang pang-5 contender sa rankings ng JBC. Bagay na tuluyan niyang nawala sa kanya matapos siyang talunin ni Ippo sa kauna-unahang round. Matapos sumungat ang ranking mula sa huling laban, nakaharap naman niya ang number 2 contender na si Takuma Saiki. Dahil sa tinataglay na bilis, nagawa nga niyang pasarayan ang isang mata ni Ippo gamit ang kanyang mga jabs. Bagamat nagamit niya ang blind spot ni Ippo bilang malaking advantage, nagbago rin ang lahat nang ma-realize ni Ippo kung saan siya palaging pumupwesto. Kung gano'n ito, todo ko na ang bilis ko!
Sunod naman niyang nakarap ang Russia na si Alexander Borg sa Angip. Bago pumunta sa Japan, si Borg ay masasabing eksperyensado na sa larangan ng boxing. Sa kasamaang palad, masyado pang malakas ang plot armor ni Ippo sa puntong to, bagamat nagawa niyang pabagsakin si Ippo ng ilang ulit. Paulit-ulit lang din tumatayo to para bawian siya. Dahil dito, nakagawa nga siya ng malaking pagkakamali, imbis kasi nalabanan niya to sa paraang alam niya. Napilitan siya makipagsabayan rito sa loob, hanggang sa mapagod nga siya ng gusto at natalo ni Ippo gamit ng Gazelle Punch. Nagpasabog ng Gazelle Punch si Ippo Makunochi! Dahil sa pagkapanalo laban kay Borg, nagkaroon nga ng pagkakataon si Ippo na makarap ang kasalukuyang featherweight champion ng Japan na si Eiji dati. Para sa isang baguhan na humaharap sa isang veteranong kampiyon, masasabing kahanga-hanga pa rin ang pinamalas ni Ippo para sa laban na to. Sa katunayan, bago matapos ang laban, nanggigigil na nga tong si dati dahil hindi siya makapaniwalang pinapahirapan siya ng isang baguhan. Pero yun nga, matapos ang ubos lakas na pagpapalitan ng mga suntok, nagawa ng patamain ni dati ang kanyang heartbreak shot, bagay na tuloy nakapagpatigil kay Ippo. Matapos makatikim ng unang pagkatalo, sunod naman niyang hinarap ang Thailander na si Ponchai Chuwatana. Hindi man masasabing isang malaking laban. Dito naman ipinamalas ni Ippo sa kauna-una ang pagkakataon ang kanyang pinakasikat na teknik na agad nang tumapos sa laban, ang Dempsey Roll. Hindi! Kailangan mas mabilis! Sa ikalawang pagkakataon, napasabak ng muli si Ippo sa isang championship match. Sa pagkakataon na to, ang kampiyon na kailangan niyang harapin ay isa rin dating karibal, si Takeshi Sendo. Bale, naging kampiyon nga si Sendo matapos nilang paglabanan ni Borg ang binakanting Japan featherweight title na dati. Hindi na siguro kailangan ipaalala pa kung gaano ka-epic ang mga nangyari rito sa ikalawang laban nila. Sabihin na lang natin kinailangan munang dumaan ni Ippo sa isang giyera bago niya nakuha ang titulo mula kay Sendo. Ito! Sa kanyang unang pagdepensa bilang kampiyon, nakaharap naman niya si Kazuki Sanada. Bale, si Kazuki Sanada ang kampiyon sa junior featherweight bago niya binakante yon upang masubukan ang lakas ni Ippo. Bilang boksingero, mas ginagamit nitong si Kazuki ang kanyang kaalaman at talino kaysa umasa sa bilis o lakas. Sa mga huling bahagi ng laban nila, ibinuhos na nga ni Ippo ang lahat ng lakas sa kanyang huling Dempsey Roll. Bagamat nananatiling nakatayo si Sanada sa kabila ng malalakas na patama ni Ippo, tuloy naman nagtapos ang laban nang bumagsak si Sanada matapos ibigay ang lahat sa kanyang nagmintis na suntok. Sa kanyang ikalawang pagdepensa, hinamon naman siya ng tagahanga niyang si Naomichi Yamada. Bagamat malaki na ang pinagbago ng itsura, itong si Yamada nga yung tinulungan ni Ippo nung nais pa lamang nitong matutong magboxing. Sa laban na to, pinatunayan nga ni Yamada na hindi na siya kagaya ng dati. Nakaya na niyang makapagsabayan sa idolo niyang si Ippo at gagawin niya nga ang lahat kahit pa may kasamang konting pandaraya para manalo. Sa kabila ng ipinakita niyang matinding determinasyon, nagawa pa rin siyang patulugin ni Ippo sa ikalawang round. Para sa ikatlong title defense, nakalaban naman niya ang Koreanong si Lee Yun-soo. Bago magsimula ang laban, ipinangako ni Ippo kay Takamura na mananalo siya sa loob lamang ng isang round. Matapos malaman na malakas ang kaliwa nitong si Lee, hindi na nga nag-aksepa ng oras si Ippo at agad na ginamit ang Dempsey Roll. At gaya ng ipinangako niya, mabilis niyang nagtapos ang laban. Lahat ng suntok na tumatama sa mukha ni Lee! Para sa susunod na katunggali, hinamon naman siya ni Iwao Shimabukuro, isang mangingisda at part-time boxer. Itong si Shimabukuro ang masasabing pinakamaliit sa mga nakalaban ni Ippo. Bagay na hindi naman naging hadlang dahil di hamak na mas malakas siya at nakakalamang pagdating sa patibayan ng stamina. Siya rin ang kauna-unahang kalaban na nakapigil sa Dempsey Roll ni Ippo. Yun nga lang, dahil na rin sa tinamo niyang pinsala para lamang mapigilan yun, tuluyan ring bumigay ang katawan niya nang tangkain niyang ulitin yun. Sa ikalimang pagdepensa, nakalaban naman niya si Ryuhei Sawamura.
Sa lahat naman naging challenger ni Ippo, si Sawamura marahil ang nagbigay sa kanya ng pinakamahirap na laban. Sa katunayan, may isang buong round na hindi man lang nagawang makatama ni Ippo kahit isang beses. Bukod sa pinahirapan siya nitong makatama, nabugbog din siya ng gusto dahil sa husay nitong mga counter ng mga suntok. Dumating pa nga sa puntong kahit ang Dempsey roll ay kina-counter lang nito. Pero dahil din doon, kaya nagawa siyang maisahan ni Ippo. Matapos maisip kung paano nito naka-counter ang Dempsey roll niya, sinira niya nga ang diskarte nito sa pamamagitan ng paghinto sa kalagitnaan ng kanyang paggalaw. Dahil doon, nalito nga si Sawamura kaya na-counter ni Ippo ang counter niya. Para sa sumunod na hamon, nakalaban naman niya si Takuso Karasawa, ang nanalo sa All Japan Rookie Tournament para sa taong yun. Dahil nasaksihan niya kung paano na-counter ni Sawamura ang Dempsey roll. Mataas nga ang kumpiyansa nitong si Karasawa na matatalo niya si Ippo. Sa kasamaang palad, dahil sa kakaabang niya kung kailan gagamitin ni Ippo ang Dempsey roll, nagawa nga rin siyang lituin nito. At dahil doon, napabagsak nga siya ni Ippo sa round 2 nang walang kahirap-hirap. Sa kanyang ika-20 laban, nakaharap naman niya si Keiichi Take, ang pinaka-veterano sa lahat ng nakalaban ni Ippo. Siya rin ang kauna-unahang kaliwete na nakaharap ni Ippo bilang isang pro. Dahil bago pa nga para kay Ippo ang strategiya ang ginagamit nito, natagalan muna bago niya na-realize na paulit-ulit lamang ang ginagawa ni Take para patamaan siya. Nang yumuko muli si Take para magpakawala ng uppercut, mabilis ring yumuko si Ippo, iniwasan ng suntok at nagpakawala ng sarili niyang uppercut hanggang sa tapusin nga ni Ippo ang laban sa pamamagitan ng right hook. Down! Sa sumunod na laban, nakalaban naman niya ang nakakatakot na Thailander na si Jimmy Sispar. Ayon mismo kay Ippo, itong si Jimmy nga raw ay may mas nakakatakot na tingin kaysa kay Mashiba. Kung iisipin, itong si Jimmy ang pinaka-unique na nakalaban ni Ippo. Bukod kasi sa umaasa lamang to sa dalawang opensa niyang tinatawag na Jolt Blow at Tornado Jolt. Wala tong ibang estratehiya kung hindi ang umatake lamang ng umatake hanggang sa matamaan niyang kalaban gamit ang mga yon. Bagamat naging epektibo ang lakas ng mga suntok na yon sa laban, nagawa rin siyang pabagsakin ni Ippo nang hindi inaasahang samaan nito ng uppercut, ang Dempsey roll. Sunod naman niyang nakalaban ng Pilipino na si Malcolm Guedo. Bago magsimula ang laban, inopera niya si Ippo na hahayaan niya tong manalo kung bibigyan siya nito ng dagdag na 500,000 yen. Bagay na syempre hindi tinanggap ni Ippo. Bilang isang boxer, masasabing mautak tong si Guedo sa ibabaw ng ring. Sa katunayan, binansagan nga siyang The Magician dahil sa mga diskarte niya. Umabot ng 8 rounds ang laban nila na nagwakas nga matapos makapagsabayan ni Guedo at matamaan ng kombinasyon at ng panapos na right uppercut ni Ippo. Sunod naman si Wally, ang national champion ng Indonesia. Bagamat may tuturing na isa pang baguhan, si Wally ay nagtataglay ng matinding talento sa pagbaboxing. Bukod pa yan sa kinukonsidera siyang isang ngenyo dahil sa mga nagagawa niyang diskarte base lamang sa sarili niyang pakiramdam. Sa katunayan, ito pa lamang ika-4 na pagsabak niya sa ring. Subalit walang dudang isa nga siya sa mga nagpahirap kay Ippo. Pero yun nga, sa uli, kahit gaano pa siya kagaling, mas nanaig pa rin ang pagiging mas veterano ni Ippo kaysa sa kanya. Dinagisa ng corner niya ang tuwalya! Para sa kahuli-hulihan niyang pagdepensa sa kanyang titulo, hinama naman siya ng maangas na si Hisato Kojima. Bale lumalaban nga to sa lightweight bago nagbawas ng timbang para makaharap si Ippo. Bago sila naglaban, makailang ulit nga munang ininsulto nitong si Kojima ang mga nakalaban ni Ippo noon. At dahil malaki nga ang respeto ni Ippo sa lahat ng nakalaban niya, nagalit nga siya ng gusto kay Kojima. At dahil doon, siya nga ang nakatikim ng pinakamalakas na suntok na binitawan ni Ippo. Sobrang lakas nun na nakailang ikot nga tong si Kojima bago tuloy ang bumagsak sa lona. Sa
sumunod na laban, hinama naman si Ipo ng Meksikanong si Alfredo Gonzalez. Iniisip kasi nitong kung matatalo niya si Ipo, mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon na hamunin muli ang world champion na si Ricardo Martinez. Ayon sa kanya, ipapakita niya nga raw dito kay Ipo kung anong tunay na kahulugan ng pagiging world class. Bagamat naging epektibo ang Mexle mode ni Alfredo sa malaking bahagi ng laban, nagawa ring makascore ni Ipo ng knockdown laban sa kanya. Sa kasamaang palad, natalo nga si Ipo sa round 7 nang manockout siya sa malakas na counter ni Alfredo. Para sa kanyang muling laban, nakaharap nga ni Ipo ang kaliweting si Antonio Guevara, ang featherweight champion ng Pilipinas. Sa laban na to, pareho silang makailang beses na bumagsak, pero sadyang ayaw ngang umuwing talunan nitong Pilipinong kalaban ni Ipo. Sa ika-4 na round ng laban, pareho nga silang bumagsak ng tig-2 beses. Ibig sabihin, kung sino man makapagpapabagsak pa ng isang beses sa kalaban sa round na to, ang siyang magwawagi. Bagamat pinakawalan na ni Ipo ang bago at mas pinalakas niyang Dempsey na binansagang diagonal Dempsey roll, nagawa pa rin counterin yun ni Guevara ng isang kaliwa. Isang napakalakas na kaliwa na tuluyang tumapos sa laban. Tapos na ang laban!